Sabi nila, ang tunay na pagkakaibigan daw ay nasusukat sa haba ng biyahe. Pero paano kung ang biyaheng pinili ninyo ay patungo sa isang lugar na hindi lang pasensya ang susubukin, kundi pati na ang inyong katinuan? Magandang araw po, Sir Blair, at sa lahat po ng mga subscriber ninyo sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Norman, isang antingerong manunugis sa probinsya ng Siquijor. Ang kwentong ipinadala ko po sa inyo ay tungkol sa isang matinding pangyayari na muntik na pong bumago sa buhay ng kaibigan kong si Waldo, at kung paano kami nakipagtuos sa reyna ng mga aswang na manaklob. Ang karanasang ito ay hindi ko makakalimutan dahil dito po nasukat ang tunay na pagkakaibigan namin ni Waldo, at dito rin po nagsimula ang pagtanggap ko sa aking tunay na tadhana. Ako po muli si Norman, at ito ang aking kwento. Ay, sa wakas, nakarating din. Grabe, nakakahilo din para sumakay ng barko, no? Ay, ang tagal. Inabot din yata tayo ng halos 15 oras sa biyahe, ah. Kasalanan mo yan kung bakit tayo tumagal sa biyahe. Kung pumayag ka sana na mag-eroplano tayo, di kanina pa sana tayo nakarating ng San Marcelino. Pambihira ka naman kasi. Dami mong arte. Hindi na ba siya nag-iinarte ako? Wala eh. Takot talaga ako sa heights eh. Hindi mo talaga ako makapasakay ng eroplano, Chong. Baka mamatay ako dun, ano? Tsaka, chill naman sumakay sa barko, ah. Ang ganda nga ng view eh. Maganda ang vibes, di ba? Mas chill kung sumakay tayo ng eroplano kasi makakapagpahinga kagad tayo at makakahiga kasi maaga tayong makakarating, hindi tulad nito. Layo-layo. Ay nako, kung alam ko lang na ayaw mo sumakay sa eroplano eh. Di na sana kita sinama eh. Pambihira ka. Buti na lang advance tayo ng konti at nagpunta tayo kagad dito. Kundi di ko maaabutan ng birthday ng lolo ko. Huwag ka na nga magalit. Takot talaga ako sa matataas eh. Ano magagawa ko? Ay nako, bahala ka. Basta pagbalik natin, sasakay na talaga ako ng eroplano. Kung ayaw mo, bahala ka sa buhay mo. Iiwan kita rito o kaya naman sumakay ka ng barko mag-isa mo. Grabe ka naman. Parang hindi kita best friend, ah. Ang brutal, ah. Hoy, seryoso ako, Waldo. Iiwan talaga kita, baka akala mo. Huwag naman, walang ganunan. Mag-best friend pa naman tayo eh. Mamamatay talaga ako sa eroplano kung ipipilit mo yun, promise. Tumahimik ka dyan. Halika na, sumakay na tayo ng tricycle. At nang makasakay na tayo ng bus. Hindi na siya sumagot. Bagkos ay sumunod na siya sa akin sa pagbaba ko ng barko. Umara ako ng tricycle para magpahatid kami sa terminal ng bus. Walang tigil sa panunuyo sa akin si Waldo habang nakasakay kami sa tricycle. Stress na stress siya kakaisip tungkol sa eroplano, kaya naman natawa na lang ako. Ilang minuto pa ay nakarating na kami sa terminal. Bumaba kami pagkatapos kong magbayad sa driver at bumili muna ako ng cake bago nagtungo sa paradahan ng bus. Saktong-sakto dahil paalis na ang Ceres bus. Nakasakay kaming dalawa ni Waldo at habang bumabiyahe, nakaramdam ako ng antok. Hindi kasi ako nakatulog ng maayos sa barko dahil sobrang ingay at hindi din ako komportable. Pero hindi pa man ako nakakatulog ay may naamoy akong mabaho. Napatakip ako ng ilong, sabay tingin kay Waldo. Tol, may naamoy ka ba? Naaamoy? Wala naman ah. Bakit? Ano ba naamoy mo? Mabaho, tol. Sa kamalansa. Parang may nagdala ata ng bulok na isda. Grabe, baho. Wala naman ah. Amoy pawis meron. Pero yung sinasabi mo na malansa, wala naman ako naamoy. Meron, tol. Ano ka ba? Wala nga eh. Siguro nananaginip ka.
nakatulog ka kasi. Anong panaginip? Ano yun? Dala-dala ko hanggang sa paggising ko? Pambihira ka, oo. Eh kung hindi ka nananaginip, baka galing yan sa hininga mo, tol. O kaya sa kilikili mo. Sira ulo. Wala akong putok, no? Malansa nga, di ba? Malansa. Eh kung malansa, baka yung paa mo. Amoy patay na daga. Waldo, seryoso ko. Kulit naman ito eh. Ang tindi talaga ng amoy, oh. Nasusuka na tuloy ako eh. Baho. Hala, baka naman multo yan. Yung multo na hindi naligo bago namatay. Nakuha mo pa talagang magbiro, no? Baho. Talaga nandito yung amoy eh. Eh wala nga kasi. Tignan mo, sisigot ako. Wala naman ako naaamoy ah. Inirapan ko na lang ang gunggong. Wala talaga akong mapapala sa kanya. Pinili ko na lang na manahimik habang nakatakip pa rin ako ng ilong. Pero dahil doon, ay hindi na talaga ako dinalaw ng antok. Maya-maya, pagkalipas ng kalahating oras, may pumara na pasahero sa likuran namin. Isang babae na may edad, ang dahan-dahang bumaba. Ang weird lang kasi, hindi pa man ganong katanda ang mukha niya, pero purong puti na ang buhok niya at kulubot na din ang kanyang mga balat sa kamay. Bago siya tuluyang bumaba ng bus, nakapagtatakang sumulyap siya sa akin at biglang ngumisi. At pagbaba niya ng bus, sa akin siya nakatingin at hindi siya lumubay hanggang sa tuluyan ng makalayo ang bus. Hindi naging maganda ang kutob ko sa babaeng yon, Sir Blair. Lalo pa nang bigla na lang ding naglaho ang masangsang na amoy. Sigurado kong may kinalaman ang babae na yon sa kakaibang nangyari. Tol, ayos ka lang ba? Kanina ka pa kamot ng batok mo ah. Saka yung binti mo hindi mapakali. Ano ba nangyayari sa'yo? Ayos lang ako. Parang hindi naman. Kanina pa kaya ako nagtatanong sa'yo pero hindi mo naman ako sinasagot. Parang wala ka naririnig eh. Ano ba yung tanong mo? At sabi ko malayo pa ba tayo o malapit na? Nangangalay na kasi ako kakaupo eh. Ewan ko. Siguro malapit na. Siguro? Tol, ikaw ang taga rito. Tapos sasabihin mo sa akin siguro? Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Wala nga. Kasi iniisip ko yung matandang babae kanina eh. Kasi nung bumaba siya, nawala yung amoy. Hanggang ngayon ba, yung amoy pa rin ang iniisip mo? Pabira ka naman oh. Mabuti nga't nawala na yung amoy, di ba? At least, wala ka nang inaamoy-amoy. Baka may dalang ewan yung matanda, kaya ganun. Wala ngang dali. Ay nako, ewan ko sa'yo. Siguro may jet lag ka, kaya ka nagkakaganyan. Sira ulo, anong jet lag? Sa barko tayo sumakay. Di naman tayo sumakay ng eroplano. Jet lag. Ewan ko sa'yo. Ay, oo nga pala. Sorry naman. Di, ship lag o kaya seasick na nauwi sa mental sick. Kaya kung ano-ano na yung tumatakbo sa utak mo. Gunggong. Saan mo naman napulot yung ship lag na yan? Seryoso ko, tol. Pambihira ka, oo. Alam ko naman na seryoso ka eh. Kaya nga pinapatawa kita dyan eh. Masyado ka na kasi napapraning, tol. O yan o. Tumingin ka sa labas. Pamilyar na ba tong mga puno na to? Baka mamaya lampas na tayo sa bababaan natin eh. Malayo pa tayo. Nagpatuloy sa pangungulit sa akin si Waldo. Hindi ko na siya pinansin. Ilang oras pa ang lumipas at nakarating na rin kami sa terminal. Pagkababa namin, agad kaming sumakay ng tricycle para magpahatid sa baryo ni na Lolo Poldo. Kabisado ko na ang daan dahil taon-taon naman akong bumibisita rito at dito rin talaga ako lumaki. Tumira ang pamilya ko rito nung 5 taong gulang pa lang ako at 15 na ako nang bumalik kami ng Siquijor. Taon-taon akong umuuwi dito sa tuwing birthday ni Lolo Poldo. Ilang sandali pa, bumagal na ang takbo ng aming sinasakyan. Mula sa malayo, natanaw ko na
ang pamilyar na arkada ng San Marcelino. Maya-maya pa ay pumara na ako. Nandito na tayo, tol. Ay, salamat naman. Sa wakas, makakaunat na rin ng buto-buto. Pagdating natin doon, pwede ka nang humilata kung gusto mo. Want to sawa. Ha? Eh naku, hindi pagilata ang gusto kong gawin, tol, kundi kumain. Aba, gutom na ako eh. Kanina pa kumakalabtod tiyan ko eh, simula nung nasa biyahe tayo. May makakain ba agad pagdating sa inyo? Meron naman. Siguradong nakapagluto na sila doon. Yes! Mabuti naman kung ganun. Gusto ko na talagang kumain na matino eh. Yung kain-kain talaga. Kahit ano, basta masarap at mainit. Tara na, baka lumamig pa yung pagkain kung meron man silang inihanda. Malayo pa ba ilalakarin natin mula rito sa arkada hanggang doon sa bahay ng lolo mo? Hindi naman masyado. Diyan lang din, oh. Sa likod ng barangay hall, nakikita mo ba yun? Saan? Ah, yun. Ayos. Sige, tara na. Ay, tol, siya nga pala. Matanong ko lang. Marami bang magagandang babae dito? Aba, malay ko. Taga rito ba ako? Gusto mo, sabihin ko kay lolo na tulungan kang pumasok sa census para malaman mo kung marami magaganda rito? Ito naman sobrang seryoso eh. Nagbabaka sakali lang naman na baka may mabingwit tayong mauuwi sa atin. Bakit? Hiwalay na ba kayo ni Esther? Hindi pa. Oh, hindi naman pala eh. Bakit naghahanap ng iba yung mata mo? Ano ka ba, tol? Hindi mo ba alam ang salitang collect and select? Medyo nagkakalabuan na kasi kami ni Esther. Mas mabuti na yung may reserba ka, no? Sira ulo ka talaga eh. Ang hirap sa'yo, hindi ka nagseseryoso sa mga babae, kaya iniiwan ka eh. Alam mo kung sa'yo, magseryoso ka na doon kay Esther. Mabait naman yun eh, tsaka maalaga. Ikaw din, baka magsisi ka sa bandang huli, bahala ka. Ikaw, tol, kailan ka ba magkakajowa, ha? Lampas ka na sa kalendaryo, pero hindi ka pa rin nag-aasawa o nagkakanobya. Huwag mo na nga isipin yun, may sarili akong diskarte. Wala rin naman akong balak mag-asawa sa ngayon eh. Saka na, baka kung nasa 40 anyos na ako. At sabihin mo, masyado kang torpe. Kahit babae na lumalapit, ikaw naman ang umaayaw. Nagdududa na nga ako sa'yo, tol eh. Nagdududa na ano? Na baka bakla ka at lalaki din ang gusto mo. Baliw! Ikaw itigil mo nga yung bibig mo. Hindi ako bakla. Mamaya may makarinig sa'yo, maniwala eh. O sige nga kung di ka bakla, bakit hindi mo pinatulan si Clara na halos magubad na sa harap mo? Legs pa lang nun ulam na. Ayoko lang sa babaeng nangunguna sa lalaki. Baka magkataon ako pa ang maging kawawa. Ano ba talagang gusto mo sa babae ha? Yung may galang sa sarili at higit sa lahat, mabait at maaasahan. Yun. Diyos ko, asa ka pa. Wala nang ganyan sa panahon ngayon, uy. Meron. Talagang hindi ko pa lang siya natatagpuan. O siya, nandito na tayo. Yan ang bahay ni Lolo. Narating namin ang bakuran ni na Lolo pagkatapos ng maikling lakad. Nakatayo pa rin doon ang bahay na kinalakihan ko. Isang simpleng istruktura na kalahating semento ang baba at plywood naman ang itaas. Ganun pa rin ang itsura nito. Pati ang bubong na yero na halatang luma na dahil sa mga bahid ng kalawang. Hindi naman ito malaki. Sakto lang talaga para sa isang pamilya. Mag-isa na lang si Lolo na naninirahan dito simula nang pumanaw si Lola. May kasama lang siyang isang katulong na siyang nag-aasikaso sa pagkain niya at tumitingin sa kalusugan niya araw-araw. May 3 siyang anak, pero lahat sila ay may kanya-kanyang buhay na sa malalayong lugar. Gaya na lamang ni Mama na doon na piniling manirahan sa Siquijor simula nang mapangasawa niya si Papa. Habang papalapit kami sa pinto, napansin ko na maayos naman ang bakuran. Malinis at halatang hindi pinababayaan ng taong nakatira sa loob. Huminga ako ng malalim bago kumatok. Nang bumukas ang pinto ay nakita ko ang isang batang lalaki
na sa tingin ko ay 10 taong gulang pa lang. Nang makita kami ng bata, bigla itong tumakbo pabalik sa loob. Ano nangyari doon? Bakit parang natakot sa atin? Natakot yata sa mukha mo, tol. Ano sa akin? Baka sa'yo. Ang gwapo ko kaya. Tumigil ka na nga dyan. Waldo, baka kung ano pang isipin ng mga tao dito sa'yo. Totoo naman kasi. Baka akala ng bata may kasamang artista kaya nagulat. Norman, apo. Ikaw na ba iyan? Ay, Lo, maano po? Ay nako, ikaw nga. Salamat naman at dumating ka na, apo. Akala ko pa naman nakalimutan mo na ang birthday ko. Magagawa ko po ba yun, Lo? Siyempre, hindi ko po kakalimutan yun. Pasensya na po kayo at medyo po na late kami. Ayos lang, ayos lang. Ang mahalaga nandito na kayo. Teka, sino ba itong kasama mo? Magandang araw po, Lolo. Ako po si Waldo. Ang gwapo pong best friend ni Norman. Happy birthday po pala. Salamat iyo. O siya. Halina kayo sa loob at nang makakain na tayo. Yon! Salamat naman at makakakain na din. Sige po, Lo. Pagpasensyahan niyo na po itong kasama ko at nagutom po talaga sa haba ng biyahe. Ayos lang. Nakakatuwa nga O sige na. Pasok na kayo at tumuloy na kayo doon sa kusina. Bit-bit na namin ang mga gamit namin papasok sa loob habang iginigiya kami ni Lolo Poldo. Agad na sumalubong sa amin yung masarap na amoy ng mga nilutong pagkain na nanggagaling sa kusina. Dumiretso kami sa pagkainan kung saan nakahain ang mainit na kanin at sinigang, adobo at marami pang iba. Si Aling Ising naman ay abala pa rin sa pag-aayos ng iba pang platito. Kumuha na kami ng makakain at habang kumakain, masaya kaming nagkwentuhan. Tawang-tawa si Lolo sa mga hirit ni Waldo tungkol sa mga karanasan namin sa Siquijor. Kitang-kita ko sa mga mata ni Lolo na masayang-masaya siya sa presensya namin. Pero sa gitna ng tawanan ay napansin ko yung bata na nakasilip sa gilid ng pinto ng kusina. Hindi siya gumagalaw at diretso lang ang tingin sa akin. Hindi ako naging komportable, kaya naman tinanong ko si Lolo. Lo, sino po palang batang yun? Yan si Pipoy. Anak ng kapitbahay ko rito. Nasa likod lang ang bahay nila. Apo ni Antonio ang nanay niyan. At mag-iisang taon na sila rito. Kaya pala. Hindi ko kasi siya nakita nung huling pag-uwi ko dito Mabait ang nanay niyan. Maganda pa. Katunayan, siya ang nagluto nitong lahat ng kinakain niyo ngayon. Talaga po, Lo? Maganda? Sexy ba? Nasaan po siya ngayon? Wala naman akong makitang maganda ngayon dito Uy, Waldo, umayos ka nga. Inaatake ka na naman ng sakit mo Pati nanay ng bata pinupuntirya mo. Nakakaya kay Lolo. Grabe ka naman sa akin, Tol. Gusto ko lang naman makita kung totoo yung sinasabi ni Lolo Poldo. Siyempre, kailangan ma-verify ang impormasyon. Ikaw talaga, kahit kailan ka Kahit na. Malamang may asawa na yun. May anak na nga Wala siyang asawa, iyo. Si Malia, kumbagay single mother. Pero gaya ng sabi ko, napakabait na bata at talagang masarap magluto. Kaya siya nang kinuha kong taga-asikaso ko rito sa bahay. Wala na po yung dati niyong kasama dito sa bahay, Lo. Sino? Si Kundapia. Abay nariyan pa rin. Napansin kong biglang binilisan ni Waldo ang pagsubo. Yung tipong parang may hinahabol na biyahe. Alam ko na, ang galawan ng kumag na to, may binabalak na naman at siguradong kalokohan yon. Kaya naman, hindi na talaga makapaghintay na masilayan yung sinasabi ni Lolo na magandang kasambahay. Ilang saglit lang, nawala na siya sa kinauupuan niya.
Natawa na lang si Lolo Poldo habang umiiling-iling. Napakabibo talaga niyang kaibigan mo, Norman. Parang kitikite, hindi mapakali. Pagpasensyaan nyo na po talaga yun, Lo. Ganun lang talaga yun. Kapag nakakakain ng masarap, sumusobra ang energy. Sandali, kumusta na pala si Romana? Maayos ba lagay ng nanay mo doon sa Sikihor? Maayos naman po siya, Lo. Medyo naging busy lang din po kasi sa mga inaasikaso po doon. Mabuti naman kung ganun. Akala ko ay nakalimot na siya sa akin. Hindi po, Lo. Palagi nga po niyang sinasabi sa akin na namimiss niya na raw po kayo eh. Ganun din naman ako sa kanya, Apo. Miss na miss ko na silang mga anak ko. Ay siya nga pala, may ibibigay ako sa kanya. Huwag mong kalimutang dalhin pag uwi mo. Oo, Lo. Saka, ano ho yun? Kasi medyo matagal-tagal din po ang bakasyon namin dito eh. 1 buwan po, Lo. Ano ka mo? 1 buwan? Talaga ba? Opo, Lo. Marami pa po kasi akong gustong ipaturo sa inyo eh. Alam mo na, Lo, kung ano yun. Oo, iyo. Alam ko na yon. Hayaan mo. At lahat ng gusto mong malaman, ibibigay at ituturo ko sa iyo. Mahaba ng 1 buwan para sa pagtuturo. Basta, akong bahala sa iyo. Ay, siya nga po pala. Kung sakali po na umuwi kami ni Waldo, baka gusto niyo po na sumama sa amin sa Sikihor. Doon na lang po kayo tumira kasama po namin ni Mama. Nako, hindi pwede yun. Ayokong umalis dito sa baryo. Dito kasi ako isinilang. Kaya gusto ko ay dito na rin ako mamamatay. Eh, yun nga po, Lo. Matanda ka na eh. 60 ka na po. Kailangan niyo po na mag-aalaga sa inyo eh. Paano po kung magkasakit ka dito, Lo? Nag-aalala lang naman po kami ni Mama para po sa inyo. Nako, sabihin mo sa kanya, huwag siyang mag-alala at ayos lang ako. Hindi pa naman ako alagain. Sa kami nag-aalaga at nag-aasikaso naman sa akin dito. Yun nga ang sinabi ko sa iyo, si Malia. Saka hindi pa ako matanda. Kalabaw lang at tumatanda. Pero ako, malakas pa. Sigurado po kayo dyan, Lo, ha? Abay, oo naman. Kaya hayaan nyo na ako dito. Okay lang ako dito. Sa gitna ng pag-uusap namin ni Lolo, ay biglang may sumulpot sa likuran namin ni Waldo. Hindi maipinta ang mukha niya na para bang dismayado siya. Napailing akong natawa sa itsura niya. Oh, Waldo, saan ka ba galing? Bakit ganyan ang itsura mo? Parang pinagsakluban ka ng langit at lupa. Eh paano ba naman kasi, Tol? Pinagtripan yata ako ni Lolo eh. Bakit? Ano ba yun? Eh kasi naman yung Malia na maganda na sinasabi niya eh. Kamukha nung kambing namin eh. Na si Bingbing. Seryoso ba yun, Lo? Yun ba yung maganda? Anak ng kweng-kweng naman, oo. Sandali. Ay, oo. Si Kordapia ka mo yung tinutukoy mo. Ano ho, si Kordapia? Eh kasi isa lang yung nakita ko sa likod eh. Akala ko siya si Malia. Hindi ka ba nakikinig sa akin kanina? 2 ang kasama ko dito sa bahay. Si Malia at yung dati kong kasambahay na si Kordapia. Si Malia, baka umuwi yun saglit para pakainin yung mga alaga niyang hayop. Yan kasi. Sige ka. Hindi ka kasi makapaghintay. Yan ang napapala mo sa pagiging babaero mo. Pasensya na. Hindi ko kasi gano'n narinig kanina yung pag-uusap niyo ni Lolo eh. Lo, peace tayo ah. Hala, sige na. Ayos lang yon. Mabuti pa'y umupo ka na dyan. At huwag kang masyadong kitikiti. At baka mamaya ay mapaglaruan ka talaga. Ho? Mapaglaruan? Mapagtripan, ganon. Napatigil si Lolo sa pagsasalita nang dumaan si Pipoy sa harap namin. Bit-bit ang isang baso ng tubig. Agad siyang tinanong ni Lolo kung nasaan ang nanay niya at tama nga ang hinala. Umuwi muna pala si Malia para asikasuhin ang mga alagang aso at pusa sa kabila.
Eksakto naman bumukas ang pinto sa kusina at pumasok ang isang babae. Biglang natahimik si Waldo, pati ako ay napatitig na din. Siya na siguro, si Malia. Simple lang ang suot niya, naka-t-shirt lang na puti at kupas na maong, pero hindi maikakaila na may angkin siyang ganda. Mahaba at diretso ang itim niyang buhok na hanggang likod. At kahit walang ayos ang muka, napakalinis nitong tignan. Lumingon siya sa amin at tipid na ngumiti. Napatingin ako kay Waldo. Nanganga pa rin ang itsura. O ano? Nakakita ba kayo ng anghel? Napaiwas agad ako ng tingin kay Malia at nahihiyang yumuko, sabay kamot sa batok. Agad din siya lumabas matapos ilapag sa mesa ang bitbit na malaking baunan. Mabilis din siyang umalis at nagtungo sa labas ng bahay. Samantala, pagkatapos nun, ay nagpaalam na ako kay Lolo na pupunta saglit sa batis. Matatagpuan ito di kalayuan sa bahay ni na Lolo. Agad namang pumayag si Lolo at pinasama sa akin si Pipoy. Si Waldo ay ayaw sumama. Malamang ay babantayan nito si Malia. Alam ko na ang galawan ng babaerong kaibigan ko. Naglakad na lang kami ni Pipoy at nang nasa batis na kami, agad akong naghubad ng aking pantaas na damit bago lumusong sa tubig. Malamig, sobrang sarap sa pakiramdam ng tubig at napakaganda sa lugar na ito. Parang sa Sikihor lang din na mapuno at malinis ang batis. Samantala, habang nagbababad ako, ay napansin ko ang bata na nakaupo lang sa ibabaw ng bato. Sobrang tahimik niya, kaya kinausap ko siya. Pipoy ang pangalan mo, di ba? Ilang taong ka na ba? 10 taon po. Bata ka pa pala talaga. Yung tatay mo, nakilala mo ba? Ay, naku, pasensya na. Na-curious lang ako. Wala na po akong tatay eh. Sabi po ni mama patay na raw po siya. Bago pa po ako pinanganak. Ganun ba? Pasensya ka na, di ko alam ha. Pero ayos lang yan. Nandiyan naman ang nanay mo eh. At tingin ko, mahal na mahal ka naman niya. Opo. Alam mo, Pipoy, ang sarap ng tubig. Sayang naman kung uupo ka lang dyan. Gusto mo ba turuan kita lumangoy? Sige na, huwag ka maya. Halika dito. Dahan-dahan niyang iniabot sa akin ang mga kamay niya. Natuwa naman ako dahil marunong naman pala siyang lumangoy. Sadyang mahiyain lang talaga ang bata. Nagpatuloy kami sa paglangoy hanggang sa medyo napalayo na kami sa pampang. Masaya kaming nagtatampisaw at hindi na namin namalayan ng oras. Pero sa gitna ng katuwaan, biglang kumunot ang noo ko. Pipoy! Pipoy! Naamoy mo ba yun? Hindi sumagot ang bata. Nakatingin lang siya sa akin. Yung amoy na yun, bumalik na naman. Mabaho at malansa. Eksaktong-eksakto yung amoy na naamoy ko sa bus na sinakyan namin ni Waldo. Halos masuka ako sa baho nun. Dahil dun ay nawalan na ako ng gana at nag-aya na akong umumi. Pero hindi pa man kami nakakabalik sa pangpang ay may napansin akong 2 tao. Isang babae at isang lalaki. May mga pasan silang sanga sa kanilang mga ulo. Tahimik lang silang naglalakad ni hindi kami nilingon. Bigla tuloy akong napalingon kay Pipoy at napatanong. Pipoy, kilala mo ba sila? Taga dito ba sila sa atin? Hindi ko po sila kilala eh. Pero lagi ko po silang nakikitang dumadaan dito na may dala pong panggatong. Nilingon ko ulit yung 2 tao. Pero laking gulat ko nang wala na sila sa daan. Masyadong mabilis para mawala sila kagad sa paningin ko. Lalo na at may dala silang mabibigat na kahoy. Medyo nakaramdam ako ng mali. Pero hindi ko lang masabi kung ano yon.
Mabilis na kaming bumalik ni Pipoy sa Pampang at isinuot na namin ang aming mga damit. Halos takbuhin namin ang daan pabalik sa bahay ni Lolo. Hindi naman ako takot, pero masama talaga ang kutob ko sa nangyaring yon. Ang amoy na yon, walang pinagkaiba sa amoy ng mga nilalang na mahilig mangaso sa gabi. Mga nilalang na madalas kong patayin bago pa makapaminsala sa baryo namin doon sa Siquijor. Nag-alangan ako ng mga oras na yon, lalo na at wala akong dalang anumang sandata o anting-anting sa katawan dahil hindi pa yon ipinagkaloob sa akin ng aking lolo. Pagdating namin sa bahay, nagpaalam sa akin ang bata na uuwi na muna siya sa bahay nila. Kaya naman, tumuloy na ako sa likod ng bahay at nanghingi ng bihisan kay Waldo. Nang makapagbihis, ay pumasok na ako sa loob. Nakita kong nagsisidatingan na ang mga bisita ni Lolo Poldo. Si Malia naman ay abala sa pagsasandok ng mga handa. Tumigil siya nang nakita ko. Sir Norman, nasan po si Pipoy? Bakit hindi niyo po kasama? Umuwi saglit sa bahay niyo, magbibihis lang daw. Naligo din kasi siya Ganun po ba? Sige po. Grabe Malia, sobra ka naman formal sa akin. Normal na lang. Sorry. Grabe Malia, sobra ka naman formal sa akin. Normal na lang. Wag mo na akong pinupo at siniser kasi halos magkaedad lang naman tayo Saka hindi mo naman ako amo. Sige, Norman. Halatang nahihiya siya at hindi mapakali habang nandoon ako. Kaya hinayaan ko na lang muna. Baka hindi siya makatutok sa ginagawa niya dahil sa akin. Ilang sandali pa ay dumagsa na nga ang mga bisita. Tumulong na din akong mag-asikaso sa mga bisita. Pero may napansin ako. Habang umiikot-ikot sa loob ng bahay at sa bakuran ni Lolo, naroon ulit yung mabahong amoy. Sinubukan kong hulaan kung saan nanggagaling yon. Isa-isa kong tinitignan ang bawat bisita. Pero habang tumatakbo ang oras, mas tumitindi at naging matapang ang amoy na yon. Napatakip na ako ng ilong dahil sa tindi ng baho. Halos maduwal na ako sa sobrang lansa. Pero ang nakapagtataka, parang ako lang ang nakakaamoy nito. Ang mga bisita, tuloy lang sa tawanan at kainan na parang wala lang. Sakto namang lumapit sa akin si Lolo Poldo. Norman Apo, abay bakit ganyan ang itsura mo? Masama bang pakiramdam mo? Lo, ang baho Hindi niyo po ba naaamoy? Naaamoy mo din sila. Teka lang Apo, huwag ka magsasalita para hindi sila makahalata sa'yo. Halika, punta muna tayo sa kwarto at doon tayo mag-usap. Sumunod ako kay Lolo. Pagpasok namin, agad niyang isinarado ang pinto at lumingon sa akin ng seryoso. Lo, ano po ba talaga nangyayari? Bakit ang baho po sa labas? Yun ang amoy ng mga aswang na manaklob. Nandito ang ilan sa kanila. Aswang na manaklob? Seryoso po ba kayo, Lo? May mga aswang na po dito sa baryo? Matagal na. Marami na nga sila Nagpapanggap silang mga tao. Namumuhay ng normal at nakikihalubilo sa atin. Yung ibang bisita sa labas, hindi lahat ay tao. Alam niyo po yun. At hinahayaan niyo na lang po na pumasok po sila dito at makikain sa birthday niyo. Anong magagawa ko? Wala naman silang ginagawang masama pa rito sa baryo natin. Hindi naman sila nang bibiktima ng mga tao dito. Kumbaga marunong silang makisama. Pero Lo, delikado pa rin yun. Sana, hindi niyo hinayaan na gawin nilang pugad tong baryo. Paano kung may masama pala silang plano, Lo? Apo, wala na akong magagawa dyan. Tulad ng sabi mo sa akin kanina,
Matanda na ako. 60 na. Saka retirado na nga akong albularyo, di ba? Kung katulad pa sana ako nung dati, nung malakas pa ang mga tuhod ko, hindi uubra ang mga yan dito. Itataboy ko talaga silang lahat. Pero ngayon, wala na. Hinahayaan ko na lang. Nang matapos kami mag-usap ni Lolo, ay lumabas na kami ng kwarto. Pinilit ko na huwag magpahalata na may alam ako. Habang naglalakad ako sa gitna ng mga bisita, lihim ko silang sinusuri. Isa-isa, gamit ang pang-amoy ko, isa-isa kong natukoy kung sino ang mga manaklob. Tinandaan ko ang mga mukha nila, yung galaw nila, at kung ilan silang lahat na nakahalo sa mga totoong tao. Ilang sandali pa ay natapos na rin ang selebrasyon. Unti-unti nang nagpaalam ang mga bisita dahil gabi na rin. Sinamahan namin ang iba sa kanila hanggang sa madilim na kalsada malapit sa poste na may ilaw papunta sa barangay hall para masigurong ligtas ang ilan sa kanila na makauwi. Pagbalik namin sa loob ng bahay, hinanap ko si Waldo pero hindi ko siya nakita sa loob ng bahay at maging sa bakuran. Lo, nasa si Waldo? Kanina ko pa hindi nakikita yun ah. Aba, oo nga ano. Hindi ko rin siya napansin kanina. Nagmamadali akong umakyat sa kwarto namin para tignan kung nandun siya. Pero walang tao. Ang gamit niya nandun naman. Sinilip ko rin ang banyo, yung kusina at maging sa bakuran. Pero wala ni anino niya. Lo, wala po talaga siya. Halos nalibot ko na po ang buong bahay. Nako, saan kaya nagpunta ang damuho na yon? Sino pong hinahanap nyo? Si Kuya Waldo po ba? Oo siya nga. Nakita mo ba? Opo, kanina po nasa likod po sila ng bahay. May kasama po siyang babae. Anak ng teteng. Kahit kailan talaga hindi mapigilan ang pagiging babaero ng taong yun eh. Ay nako, ewan ko ba. Nako, mabuti pa'y hanapin na natin kaagad. Hindi niya kabisado ang lugar natin. Baka mamaya may masama pang mangyari sa kanya. Sige nga po, Lo. Hahanapin ko po siya. Teka lang! Magdala ka ng sandata mo para kung sakaling may gulo ay may gagamitin kang pandepensa. Sige po, Lo. Salamat po. Napabuntong hininga ako bago ako pumasok sa kwarto para kunin ang aking latigo. Pagkatapos ay nagmamadali akong lumabas. Nakita ko si Lolo, si Malia, Aling Cordapia at si Pipoy na nag-aabang sa akin sa sala. Agad akong kinausap ni Lolo nang makalapit ako. Isama mo itong si Malia para may kasama kang maganap. Lo, seryoso po kayo? Isasama ko po si Malia? Lo, delikado po, di ba? Wag na lang po. Ako na lang pong bahalang maganap sa kaibigan ko. Kaya ko naman po mag-isa eh. Kabisado ni Malia ang lahat ng pasikot-sikot dito. Marami nang nagbago sa lugar natin sa loob ng 1 taon. Kaya naman, hayaan mo na siyang sumama. Saka huwag ka mag-alala. Hindi mo siya magiging pasanin kung sakali. Marunong siya kung paano protektahan ang sarili niya. Totoong sinabi ng lolo mo, Norman. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Mas mabuti ng dalawa tayo para mas masuyod natin ang mas mabilis ang buong baryo. Baka kung saan na napadpad ang kaibigan mo eh. Sige na nga. Tara na. Lumabas kami ng bahay ni Malia. Tig-isa kami ng flashlight na dala. Paglampas namin sa barangay hall at nasa kalsada na kami, agad ko siyang tinanong. Malia, saan tayo magsisimula? May hinala ka ba kung saan pwedeng pumunta ang lokong yun? Wala eh. Pero pwede natin subukan dun sa bahay na nasa dulo ng batis, baka nandun siya. Bilisan natin. Kailangan natin mahanap ang kaibigan mo. Kung hindi, ay delikado siya. Anong ibig mo sabihin? Bakit siya magiging delikado? Hindi ako sinagot ni Malia
Bagkus ay mas binilisan niya ang paglalakad. Napansin kong sobrang seryoso ng mukha niya. Naisip ko tuloy na baka alam niya ang tungkol sa mga aswang sa baryo. At hindi na ako magtataka doon dahil tulad ni Cordapia ay tinuruan ito ni Lolo noon kung paano manggamot at manghilot. Kaya siguradong pati si Malia ay tinuruan niya at mas marami pa siyang alam kung sakali tungkol sa mga aswang na manaklob kesa sa akin. Samantala, habang naglalakad kami sa tabi ng batis, ay muli akong nakaamoy ng mabaho at maya-maya pa ay may narinig kaming sumisigaw sa hindi kalayuan. Aswang! Saklolo! Tulungan niyo ako! May aswang! Nagkatinginan kami ni Malia. Kay Waldo ang boses na yon. Kumaripas kami ng takbo at habang papalapit kami, mas lalong umalingasaw yung mabahong amoy at mas lalong lumalakas yung sigaw ng kaibigan ko na para na bang kinakatay. Ilang sandali pa ay nailawan ng flashlight ko si Waldo na nakahandusay at pilit na kumakawala sa nakapatong na babae. Yay! Bitiwan mo ako! Lumayo ka sa akin, putres ka! Huwag mo akong kainan! Hoy! Bitiwan mo ang kaibigan ko! Nang sandaling isigaw ko yon, biglang huminto ang babae at dahan-dahang lumingon sa akin. Doon literal na naramdaman ko ang pagtayo ng lahat ng balahibo sa katawan ko. Hindi nga tao ang nasa harapan namin, kundi isang aswang. Isang nilalang na may kasumpa-sumpang anyo. Kulay abo ang kanyang balat. Ang mga mata niya ay walang itim, purong puti na lang, habang ang bibig niya ay punong-puno ng matutulis na pangil. Mahaba din ang kanyang mga kuko. Ito na siguro ang aswang na manaklob. Ang mahaba niyang buhok ay para bang may sariling buhay na gumagalaw-galaw pa na parang mga ahas habang unti-unting lumalaki ang kanyang anyo. Hindi ko na hinintay na makasakit pa ang aswang. Buong lakas kong iwinasiwas sa kanya ang latigo at humagupit yun ng direkta sa balat niya. Tumama ito sa kanyang balikat. Nabitiwan niya ang kaibigan kong si Waldo at nagpagulong-gulong siya sa lupa habang sumisigaw sa labis na sakit. Nang makabawi ay sumingasing siya na para bang galit na aso. Nagngangalit ang mga ngipin niya. Pero hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Inulit ko ang paghataw sa kanya. Sa bawat hagupit ng latigo, napapasigaw siya sa tindi ng hapdi. At sa huling hataw ko na tumama mismo sa kanyang likuran, bumuka ang makapal niyang balat at doon bumulwak ang napakaitim at malansa niyang dugo. Napasigaw siya ng pagkalakas-lakas. Doon ko napansin yung kaninang tapang at bagsik sa mukha niya ay biglang napalitan ng takot habang nakalupasay sa lupa. Nanginginig siyang tumingin sa akin bago mabilis na bumangon at kumaripas ng takbo papasok sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Hoy! Bumalik ka rito! Halimaw ka! Huwag kang duwag! Norman, huwag mo siyang hahayaang makatakas. Hulihin mo siya ng buhay. Kailangan natin ang dugo niya. Bilisan mo! Tumakbo ako at sinundan ang halimaw, pero mabilis itong nawala sa kakahuyan at hindi ko na naabutan. Kaya bumalik ako sa kinaroroonan ng dalawa. Nawala na din yung amoy, kaya naman alam kong nakalayo na siya talaga. Hindi ko na siya naabutan eh. Masyado siya mabilis. Hayaan mo na yon. Mabuti pa'y tulungan mo ako rito kay Waldo. Hinimatay na ang kaibigan mo. Ano? Hinimatay? Bakit naman? Nasugatan siya ng aswang. Malalim ang pagkakabao ng kuko sa balikat at braso niya. Nilapitan ko sila at itinapat ang flashlight sa braso ni Waldo. Doon ko nakita ang 4 na mahahabang kalos na nangingitim na ang paligid. Hindi normal ang sugat na yon,
parang may kumakalat na lason sa balat niya at amoy nabubulok na kagad kahit bago pa lang. Putres din oh. Kailangan natin madala kagad kay Lolo Poldo to. Baka kung ano mangyari sa kanya. Kailangan natin magmadali. Yung dugo ng manakob na nasa kuko niya, mabilis kumalat yun sa katawan ng tao. Kapag hindi naagapan bago sumikat ang araw, baka hindi na magising ang kaibigan mo. Sige, tara na. Tulungan mo na lang akong maipwesto siya sa likuran ko. Sige, dahan-dahan lang. Mabigat tong kaibigan mo eh. Putres, oo nga, mabigat. Ang payat-payat. Tignan mo, ang bigat pala. Waldo, gumising ka nga. Huwag mo nang gisingin. Ayan, iangat mo na. Hawakan ko mga binti niya para hindi dumulas. Ayos lang, Malia. Kaya ko siya. Basta't ilawan mo lang yung daan. Naglakad na kami pabalik sa bahay. Habang pasan-pasan ko si Waldo, may nararamdaman akong kakaibang init na nanggagaling sa sugat niya na tumatagos sa damit ko. Mukhang tama nga si Malia. Hindi lang basta kalmot ang nakuha ng lokong kaibigan ko. Totoong may lason o kamandag ito. Ilang sandali pa, nakarating na kami sa bahay. Gulat na gulat si Lolo Poldo. Lo, tulungan niyo po kaming gamutin si Waldo. Hindi siya pwedeng mamatay. Pagagalitan ako ng nanay niya. Hala, sige. Ipasok niyo agad siya sa loob. Norman, ilapag mo siya sa mahabang upuan sa sala. Malia, kuhanin mo ang palanggana ng maligamgam na tubig at yung langis ng tawa-tawa na nakatago sa ilalim ng altar. Sige, magmadali kayo. Opo, Lo. Lo, ang init po ng balat niya at tignan niyo po yung sugat, nangingitim na. Sabi ni Malia, baka raw may lason yung kuko ng aswang. Hindi lang basta lason yan na po. Kamandag ng manaklob yan. Kapag umabot yan sa puso niya, baka sa kabaong na ang tuloy niyan. Bakit ba kasi nagpagala-gala ang lokong ito? Lo, huwag muna tayong magsisiyan. Paano natin matatanggal ang lason? Gamitin mo yung latigo mo. Ipulupot mo sa paanan niya para hindi lumabas sa kaluluwa niya habang ginagamot ko. Malia, nasan ba yung pinapakuha ko sa'yo? Heto na po, Lolo Poldo. Maganda kayo. Masakit ito. Kahit himatayin yan, mararamdaman ng katawan niya ang hapdi ng gagawin ko, Norman. Hawakan mo balikat niya. Hawakan mo maigi. Huwag mong hahayaang magpumiglas. Sige po, Lo. Pero Lo, siguraduhin niyo po mabubuhay yan ha. Marami pa kaming pangarap niyan eh. Kahit gunggong yan, mahal ko yan, Lo. Oo, sige. Hala, magsimula na tayo. Gamit ang maligamgam na tubig, nilinisan ni Lolo Poldo ang mga sugat. Inalis ang mga natuyo na itim na dugo. Pagkatapos noon ay binuksan niya ang garapan ng langis at dahan-dahan itong ibinuho sa sugat. Nakakapagtaka dahil bumubula ang langis sa ibabaw ng balat ni Waldo na para bang may nilalabanan kung anong dumi o kamandag, yung para bang sa agwa oksinada. Nang mawala na ang bula, ay pinunasan ito ni Lolo gamit ang malinis na tela. Habang idinidiin ni Lolo ang tela sa sugat, biglang nanginig ang buong katawan niya. Namutla siya ng gusto at nagsimulang mamuo ang malalaking butil ng pawis sa kanyang noo. Mamaya pa, nagsimula na siyang mamilipit. Ang mga kamay niya ay tila nanigas na nakakuyom at ang kanyang katawan ay bumabaluktot sa upuan. Maririnig ang mahihinang ungol sa kanya. Yung bantunog ng isang taong nakakaranas ng matinding hirap at sakit. Lo, ano po nangyayari sa kanya? Ayos lang po ba siya? Huwag kang mag-alala. Magandang senyalis yan, Iyo. Huwag kang mag-alala. Magandang senyalis yan, Iyo. Ibig sabihin, ay gumagana ng langis sa kanya. Nalilinis na natin ang mga lason sa loob ng kanyang katawan. Di ba sabi ko kanina, masakit ang prosesong ito. Kung ganun, Waldo, konting tiis na lang ha. Ilalabas ng katawan mo ang lason. Kapit lang.
Sa bawat pagpihit ng katawan ni Waldo, may kung anong itim na likido ang lumalabas sa kanyang sugat. Muling binuhusan ito ni Lolo ng langis at tulad kanina, bumula na naman ito. Halos 3 beses na inulit ni Lolo ang proseso hanggang sa nawala na ang panginginig at unti-unting kumalma ang kanyang paghinga. Ilang sandali pa, nagmulat siya ng mata. Norman? Buhay pa ba ako? Bakit ganun? Parang ang hapdi ng leg ko ah. Tsaka bakit amoy patis na ewan dito? Gising ka na pala, gunggong ka. Akala ko talaga kukunin ka na ni Lord eh. Akala ko magiging kwento ka na lang. Munti ka na, Waldo. Munti ka nang maging ulam ng aswang na sinamahan mo. Yan, kau kasi. Hindi ko naman talaga alam na aswang siya eh. Sabi niya kasi sa akin, pogi daw ako. Tapos sabi niya pa, yung mga poging katulad ko daw, masarap daw makasama sa tabi ng batis, kaya sumama ako sa kanya. Akala ko naman makaka-score ako eh. Yung pala, siya ang i-score sa akin, hayop na yun. Iskor ha? Pambira. Dahil sa kailigan mo kaya napapahamak eh. Ewan sa'yo. Kung hindi ka pa namin naabutan itong si Malia, malamang sa malamang tinigok ka na ng aswang na yun sa gilid ng batis. Akala mo pogi ka? Hoy, hindi ka pogi. Magising ka sa katotohanan para hindi ka nabobola ng mga mapagsamantala at mga aswang. Ang bihira tong taong to, kahit kailan ka talaga eh. Kasi naman tol eh, sino ba naman tatanggi? Ang lambing ng boses eh. Tapos ang ganda pa nung ngiti. Akala ko talaga pagkakataon ko na yun para maka-score eh. Yan nga ang problema sa'yo. Ang kati-kati mo kasi, kaya ka napapahamak eh. Sinasabi ko sa'yo, Waldo, matuto ka ng makontento sa nobya mo. Hindi yung kung kani-kanino ka sasama at mga patol. Pambira ka oo. Ang dali mong kumagat sa pain eh. Yan tuloy, nauhulog ka sa bitag. Muntik ka ng matigok. Pasensya na tol. Pasensya na talaga. Wala nadala lang ako eh. Nadala. Sipain kita dyan eh. O sana ngayon, madala ka na talaga nang magtanda ka sa nangyari sa'yo. Isipin mo naman yung mga taong naghihintay sa'yo sa bahay nyo, no? Isipin mo yung nobya mo. Alam mo, ang pagiging lalaki, tol, hindi yan nasusukat sa dami ng babaeng napapaikot mo o sinasamahan mo. Nasusukat yan sa kung gaano ka katapat at kung gaano ka magpahalaga sa buhay mo. Sana sa susunod na may tumawag sa yung pogi, umiwas ka na o ngitian mo na lang. Oo, iiwas na talaga ako. Tol, pasensya na ulit ha. O sige na. Mabuti pa magpahinga na tayo. Malalim na ang gabi. At kailangan mo ring bawiin ang lakas mo para gumaling kagad yung sugat mo. Salamat Norman ha. Salamat din kay Lolo Poldo at Malia. Utang ko sa inyong buhay ko. Bago kami tuluyang matulog, binalingan ko si Malia na kanina patahimik na nakikinig sa amin. Gabi na talaga at kailangan makauwi na rin siya sa kanilang bahay na katabi lang nung kinalolo. Malia, hatid na kita sa inyo. Masyado na madilim sa labas eh. Baka kung ano pa makasalubong mo. Salamat, Norman. Pero kaya ko naman. Sanay na ako rito. Hindi, mas mabuti ng sigurado. Mahirap na. Baka mamaya may nag-aabang. Inihatid ko si Malia hanggang sa tapat ng pinto ng kanilang bahay. At nang matapos ay bumalik na ako kagad sa bahay ni Lolo. Wala na sila sa sala. Kaya naman, tumuloy na ako sa kwarto. Nakita ko si Waldo na nakahiga na sa kama at nakapikit. Halatang pagod na pagod siya at hindi nagtagal. Nakarinig din ako ng mahinang hilik mula sa kanya. Humiga na rin ako sa tabi niya pero hindi agad ako makatulog. Nakatingin lang ako sa kisame habang hawak-hawak pa rin ang latigo sa tabi ko. Maya-maya lang ay naramdaman ko si Waldo. Magalaw siya. Paglingon ko sa kanya ay bigla akong napabalikwas ng bangon. Nangingisay na naman siya at bumubula ang bibig niya.
habang nakatirik ang mga mata. Mabilis akong lumabas at pinuntahan si Lolo at sinabi ang nangyayari kay Waldo. Diyos kong mabagin! Ito na nga ang kinatatakutan ko! Lolo, po ba nangyayari sa kaibigan ko? Akala ko ba ayos na siya? Hindi tayo nagtagumpay, Apo. Mukhang tinalaban talaga ng kamandag ang buong katawan niya. Nahawa na ang kaibigan mo! Teka, ano po nahawa? Nalinis niyo naman po ang sugat niya, di ba? Sabi niyo kanina gumana po yung langis. Yun din ang akala ko. Pero hindi, nagkamali ako. Hindi ordinaryong manakub ang umatake sa kanya. Sa itim ng dugo, lumabas sa kanya ngayon. Mukhang isang dugong bugaw na aswang ang nakakagat sa kanya. Dugong bugaw? Ano yun, Lo? Mayaman na aswang? Ano pong ibig niyo sabihin? Ang mga dugong bugaw, sila'y mga purong lahi. Mas matindi ang kamandag nila. Mabilis kumalat at mapanlinlang. Ang kamandag nila ay hindi basta-basta natatablan ng ordinaryong langis o tawa-tawa. Anak ng ibig sabihin, magiging aswang na rin po si Waldo. Ganun po ba? Yun ang nakakatakot. Kapag hindi natin nakuha ang lunas mula mismo sa pinagmulan ng kamandag na yan, tuluyan ang kakainin ng dilim ang pagkatao ni Waldo. Magigising siya, pero hindi na siya ang kaibigang nakilala mo. Putis na yan. Ano pong kailangan natin gawin? Hindi ko po pwedeng hayaang maging ganyan ang gunggong na yan. Kailangan natin mahanap yung babaeng umatake sa kanya. Pero bago yon, ikadena muna natin ang kaibigan mo dahil agresibo ang katulad niya kapag nagising. Hindi pa niya kayang kontrolin ang kanyang sarili. Sige, kunin mo ang kadena sa kusina. Magmadali ka! Kinuha ko yung nakasabit na kadena sa likod ng pinto sa kusina. Pagbalik ko, agad akong inutusan ni Lolo na ikadena ang kaibigan ko. Wala kaming choice kundi ang ipulupot yun sa mga kamay at katawan ni Waldo habang nakahiga siya sa katre. Nakakaawa siyang tignan, pero kailangan naming gawin yun para sa kaligtasan niya at sa kaligtasan naming lahat. Sa totoo lang, hindi ko na alam ang gagawin ng mga sandaling yon. Pakiramdam ko, ako na yata ang pinakawalang kwentang apo ng albularyo. Dapat alam ko kung paano ililigtas ang kaibigan ko. Pero heto ako, tulala. Alam ko naman na bata pa lang ako. Sinanay na ako ni Lolo para sumunod sa mga yapak niya. Pero hanggang ngayon, parang hindi pa rin ako handa. Ang alam ko lang gawin ay manggamot ng simpleng sakit, lumaban at pumatay ng aswang. Pero itong ganitong sitwasyon, first time kong mararanasan to, at mas lalong first time kong makaharap ang ganong klase ng aswang na may dugong bughaw. Lo, pasensya na. Wala akong silbi. Dapat mas marami pa akong inaral sa mga itinuro niyo sa akin noon. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Norman. Hindi biro ang makaharap ang isang dugong bugaw na manaklob. Kahit ang mga batikan, nadadali niyan, maniwala ka. Pero Lo, naawa po talaga ako kay Waldo. Nakakadena po siya na parang hayop. Ako kasi ang nagdala sa kanya rito sa probinsya eh. Tapos, biglang ganito po ang mangyayari sa kanya. Wala kang kasalanan, kaya huwag kang magsisisi. Walang puwang yan habang nasa gera ka. May paraan pa para maibalik natin ang katauhan ni Waldo. Sa kayang mga aswang na manaklob, ngayon lang sila gumawa ng gulo. Talaga bang ngayon lang siya ng biktima? At talagang dayo pa ang pinuntirya niya? Yan ngang ipinagtataka ko eh. Mukhang nakukuha ko na kung bakit dumadami ang dayo sa baryo natin. At kasabay ng pagdami nyo ng mga dayo, ay ang pagdami naman ng mga aswang dito sa baryo. Mukhang alam ko na kung ano ang plano nila. Plano po nila magparami? Tumpak! Ang mga dayong katulad ni Waldo ang pinupunterya nila dahil walang nakakakilala sa inyo rito. Walang maghanap kagad kapag nawala kayo. Mukhang plano nilang sakupin ang baryo
at pamunuan ito. Hay nako! Napakatanga ko. Bakit hindi ko agad nalaman to? Ang akala ko pa naman ay nananahimik lang sila. Nagpaparami pala sila ng hukbo. Nagpapalakas. Napakatuso nila. Pero Lo, mapapagaling pa ba natin ang kaibigan ko? Umiling si Lolo Poldo bago lumabas ng kwarto namin ni Waldo. Hindi siya nagsalita. Sinundan ko siya. Pero pumasok siya sa kanyang kwarto at naglock. Akala ko may kukunin lang siya at lalabas. Pero lumipas na lang ang 1 oras ay hindi na siya lumabas. Bumalik na lang ako sa kwarto at naupo sa paanan ng higaan. Magdamag akong hindi nakatulog. Iniisip ko pa rin kung paano masusolusyonan itong aming problema ngayon. Hindi pwedeng uuwi kami ng Siquijor na ganito ang kalagayan ni Waldo. Samantala, kinabukasan ay hindi pa rin lumalabas si Lolo ng kanyang silid. Gusto ko na siyang kausapin. Kumatok ako. Pero nang dumating si Malia ay nalaman mula sa akin ang nangyari. Pinigilan niya akong gumawa ng anumang klase ng ingay. Hayaan mo muna siya. Kapag nagkulong siya ng kwarto, hindi yan basta-basta lumalabas. Kahit ano pang tawag mo. Pero Malia, kailangan ko siyang makausap eh. Kailangan kong malaman kung ano ang dapat kong gawin para mailigtas ang kaibigan ko. Alam kong desperado ka na, Norman. Pero habaan mo lang ang pasensya mo. Lalabas din yan. Marahil ay may ginagawa siya sa loob. Kaya ayaw magpastorbo. O kaya ayaw niyang mapahamak ka. Kaya manahimik ka na lang muna sa ngayon. Anong ibig mo sabihin? Bakit ako mapapahamak? Wala. Nakagat ni Malia ang kanyang ibabang labi na para bang nagsisisi siya sa binitiwan niyang salita. Mukhang aksidente lang niyang nabigkas yun sa akin. Kaya nabigla siyang nagmadaling lumabas ng bahay. Siyempre, hindi ko siya tinantanan at sinundan ko siya. Malia! Sandali lang! Malia! Ano yung sinasabi mong mapapahamak ako? Ipaliwanag mo naman sa akin na maayos oh. Pasensya na. Nadulas lang ang dila ko. Hintayin mo na lang si Lolo Poldo magsabi sa'yo. Paano ko siya makakausap ayaw nga niya lumabas ng kwarto? Sige na, sabihin mo na sa akin please. Maawa ka naman oh. Kung alam mo kung paano to mareresolba, sabihin mo na ngayon sa akin. O sige. Sasabihin ko. Pero kulang ang impormasyon makukuha mo sa akin. Ayos lang. Basta sabihin mo sa akin. Sige. Kailangan mo mahanap ang purong aswang para mapagaling ang kaibigan mo. Dugo niyan tanging lunas para maibalik sa normal si Waldo. At ang dugo na yon dapat nang galing mismo sa pumatay o kumagat sa kanya. Teka, kaya ba sinabi mo sa akin kagabi na kailangan kong mahuli ng buhay yung aswang na yun? Ganun ba? Oo, Norman. Dahil kailangan nating makuha ang dugo niya habang tumitibok pa ang puso niya. Kapag pinatay mo siya kagad, mawawalan ng bisa ang lunas. Madaling pumatay ng aswang, pero ang manghuli, ibang usapan yun. Mahirap at delikado. Kung ganun, ay ayaw magpakita sa akin ni Lolo. Dahil ayaw niyang sagutin ang mga tanong ko. Dahil ayaw niyang mapahamak ako, tama ba? Tama ka, Norman. Malia, hindi pwedeng pabayaan kong kaibigan ko. Hindi ko hahayaang maging aswang siya. Kung kinakailangan na hantingin ko ang aswang na yun, gagawin ko. Magamot lang ang kaibigan ko. Matapang ka pala, Norman. Pero yung gagawin mo, hindi yan madali. Lalo pa, at dugong bughaw na manaklob ang huhulihin mo. Para ka magpapakamatay niyan. Para ako magpapakamatay. Pero kaya ko siya. Nasugatan ko siya, di ba? Natakot nga nung hinagupit ko siya ng latigo. Maaari sigurong kaya mo siya. Ang tanong, kaya mo ba? Pati yung mga kasama niya.
Kaya mo ba nasagupain ang buong kawan nila? Hindi lang isang aswang ang nandito sa baryo. Marami sila, Norman. Marami. Wala akong pakialam kahit gaano pa sila karami. Nakahanda ko alang-alang kay Waldo. Sa tingin mo, alam mo ba kung saan ko hahanapin ang mga aswang na yon? Hindi ko alam, Norman. Nagsisinungaling ka, Malia. Hinuhuli lang kita, Malia. Tulad ka rin ni Lolo. Ayaw mo rin magsalita. Hindi, Norman. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi ko alam kung saan siya matatagpuan. Ikaw ang nagturo sa akin kung saan posibleng makita yung aswang na yon. Sabi mo doon sa may dulo ng batis. Nakalimutan mo na ba kagad? Norman, huwag ka magpadalos-dalos. Kung gusto mong sumugod doon, kailangan na may plano ka bago ka sumuong sa matinding panganib. Plano? Meron na. Meron na, Maria. Pero kakailanganin kong tulong mo mamayang hapon. May kailangan tayong gawin. Ibinulong ko sa kanya ang detalye ng aking plano. Biglang nanlaki ang mga mata niya. Parang hindi siya makapaniwala na magkakaroon kagad ako ng ideya kung paano bibitagin ang aswang. Tinitigan niya ako. Seryoso ang kanyang muka. Inihanda ko ang sarili ko at alam kong hindi madali yung hinihiling ko sa kanya. Dahil isa tong sugal. Kapag nagkamali kami, posibleng hindi na kami makauwi ng buhay. Maya-maya pa ay dahan-dahan siyang tumango. Sige, Norman, tutulungan kita. Pero siguraduhin mong gagana yan, ha? Napangiti ako ng bahagya kahit papano. Nabawasan ang bigat ng nararamdaman ko. Alam kong delikado, pero sa pagkakataong ito, wala nang atrasan. Handa na akong harapin ang kahit na anong panganib. Maibalik ko lang sa dating huwisyo ang kaibigan ko. Pagdating ng hapon, ay agad kong kinausap si Aling Cordapia na bantayan muna si Waldo at ang Lolo Poldo ko habang ako ay wala. At nang maayos na ang lahat, nauna na ako sa batis para gumawa ng mapagtataguan. Nang matapos kong iayos ang mga dahon, dumating si Malia na nakashort lang at maluwag na blouse. May bit-bit din tuwalya. Kitang-kita ang makinis at maputi niyang hita. Umiwas ako ng tingin sa kanya bago pa niya ako mapansin na nakatitig sa kanya. Salamat at dumating ka. Akala ko nagbago ng isip mo eh. Handa ka na ba talaga dito? Nandito na ako, di ba? Sabi ko naman sa'yo, tutulungan kita. Delikado tong gagawin natin, Malia. Handa ako, Norman. Alam ko ang gagawin ko. Basta siguraduhin mo lang na hindi ka papalpak sa plano. Kapag nakuha ko ng atensyon niya, ikaw na ang bahalang humuli sa kanya. Gagawin ko, Malia. Huwag ka mag-alala. Hindi kita pababayaan. O sige na, pwesto na tayo. Agad akong pumesto sa ginawa kong taguan. Samantalang si Maria naman ay dahan-dahang lumapit sa pangpang ng batis. Umupo siya sa isang malapad na bato sa mismong pwesto kung saan kitang-kita ko siya. Halos isang oras din kaming naghintay. Saktong nag-aagaw na ang dilim at liwanag nang bigla akong may maamoy. Agad kong sinenyasan si Maria. Habang nakatago ako, ay palinga-linga ako sa paligid. Lalo pa at papalakas ng papalakas ang mabahong amoy. Tumayo si Maria at iniwan ang tuwalya sa batuhan. Tapos ay dahan-dahan siyang bumaba sa tubig. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang biglang paghubad niya ng blouse at ibinato sa kinaroroonan ng tuwalya. Nakatalikod siya sa akin pero kitang-kita ko ang magandang hubog ng kanyang katawan. Ilang saglit lang ay kumunot ang noo ko nang makita ang lalaking unti-unting lumalapit sa kinaroroonan niya. Humarap si Malia at nakita ko ang di ko dapat makita. Pumikit ako ng mariin.
Pakiramdam ko ay nagkakasala ako sa kanya. Pero ilang sandali lang ay bigla ulit akong napamulat nang marinig ko ang boses ng lalaki. Pinuri niya ang katawan at kagandahan ni Malia. Hindi ko alam, pero nakaramdam ako ng matinding inis at gusto kong suntukin ang taong yun. Lalo na nung umahon sa tubig si Malia at nakangiting lumapit sa lalaki at sinakyan ang lahat ng panunukso nito. Kinuha niya ang tuwalya at sinabi niyang sa likod sila ng bato para walang makakita. Kinakabahan ako ng mga oras na yon kahit alam ko namang umaayon na ito sa plano naming dalawa. Ang likod ng batuhan na sinasabi ni Malia ay patungo sa kinaroroonan ko. Dahan-dahan silang lumapit at nang makalapit na sila sa akin ay akmang yayakap sana yung lalaki. Kaya agad na akong lumabas. Lumingon ito sa akin pero inunahan ko na siya. Sinuntok ko siya ng malakas sa panga kaya natumba siya. Hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon. Pinagpapalo ko siya ng latigo hanggang siya ay manghina. Ano ka ba? Baka mamaya mapatay mo na yan. Mawawala na saysay ang pagod natin. Kung magiging bangkay lang yan bago natin makuha ang lunas. Ang bastos kasi. Nakakagigil yung mata kung saan-saan dumadapo. Ang sarap talagang baldahin Bitag nga to, di ba? Kasama yun sa plano natin. Kahit na. Basta naiinis ako sa mukha ng hayop na to. Teka nga. Naiinis ba o nagsiselos? Mukhang nagsiselos ka yata Ha? Hindi Anong selos? Anong selos ang pinagsasabi mo? Sus, namumula kaya yan dalawang tenga mo. Tignan mo Dahil lang to sa galit. Sinong hindi manginginig sa inis sa ginagawa niyan sa'yo? Talaga? Bakit hindi ka makatingin ng diretso sa akin? Kasi wala kang suot na damit Nakabra ka lang. Baka sabihin mo pa, bastos ako. Magdamit ka na nga. At baka magising pa ang kumag na to. Pagdasaan ka na naman. Ikaw ba? Hindi mo ba ako pinagdanasaan? Hindi ko siya sinagot. Nagpatay mali siya lang ako at nagkunwari akong hindi narinig ang tanong niya. Kakaiba din siya. Walang alinlangan sa pagtatanong. Talagang straight to the point. Kinuha ko ang dala kong lubid at ginapos ang lalaki. Saka ko nilingon si Malia na nakasuot ng blouse. May isinuot din siyang kwintas. Napansin ko kanina na hinubad niya yon bago siya lumusong sa tubig. Mukhang anting-anting o proteksyon yon. Pero hindi ko na muna binigyan ng pansin. Pagkatapos kong masiguro na hindi na makakawala ang aswang, pinulot ko ang tuwalya at iniabot sa kanya para ipulupot sa katawan niya. Balabal ka muna. Baka lamigin ka Salamat. Pero teka, bakit iniiwasan mo yata ang tanong ko? Ang alin ba? Dami mo sinasabi. Bilisan na natin dito. Baka magising pa tong kumag na to Sus, kunwari ka pa na di mo alam. O sige, uulitin ko ha. Ikaw ba, hindi mo ako pinagnanasaan nung nakita mong wala akong suot kanina? Ano ba, Malia? Huwag mo na nga itanong yan. Unahin muna natin to. Tulungan mo na lang muna ako dito. Kailangan natin masigurado na hindi na makakatakas to. Nang matiyak namin na maayos na ang pagkakatali sa lalaki, bigla itong nagmulat at nagising. Agad kong kinuha yung bote ng langis na ginamit ni Lolo Poldo kay Waldo at sapilitan itong ipinainom sa kanya. Sabi kasi ni Malia, pambihira raw yun sa mga manaklob. Ilang sandali lang, tumirik ang mga mata niya at tuluyang nanghina ang katawan. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Hinarap ko siya at tinanong ng diretso. Huwag na tayo magtagal dito. Nasaan ang lungga nyo? Nasaan yung babaeng kumagat sa kaibigan ko? Hindi siya nagsalita.
Nanatiling tikom ang bibig niya. Tinitigan lang niya ako ng masama habang naglalaway na siya sa galit. Dahil sa inis, inilapit kong muli ang bote ng langis. Norman, wag na yan. Mabuti pa ay ito ang subukan natin. Hinawakan ni Malia ang palamuti ng kwintas na suot niya at sa kanya hinawakan ang braso ng lalaki. Pagkadikit pa lang ng balat nila, biglang sumigaw yung lalaki na para bang nasasaktan ng sobra. Pilit niyang inaalis at iniiwas ang braso niya kay Malia. Ano? Ayaw mo pa rin pa magsalita? Gusto mo bang isuot ko sa'yo ang anting-anting na hawak ko? Alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag ginawa ko yon? Unti-unti kang matutupok. Mauunang masunog ang mga laman loob mo. At dahan-dahan yun. Wala kang kawala dito. Kaya magsalita ka na. Nasaan ang dugong bughaw na aswang? Sabihin mo! Napatitig ako kay Malia. Hindi ko akalain na ganong katindi ang talab ng kwintas niya at hindi rin ako makapaniwala sa ipinapakita niyang katapangan na para bang sanay na siya na makaharap ang mga aswang. Para siyang isang totoong antingera na may tangan na malakas na anting-anting. Maya-maya pa ay nagsalita na ang lalaking aswang. Pero bago niya ito sabihin, nakiusap siya na kapalit ng impormasyon na sasabihin niya ay ibibigay namin sa kanya ang kanyang kailangan. Hindi ganun kasimple yun. Kailangan muna naming masiguro na totoo ang lahat ng pinagsasabi mo. Hindi ganun kasimple yun. Kailangan muna naming masiguro na totoo ang lahat ng impormasyon na sinabi mo bago ka namin pakawalan. Kapag nakuha na namin ang dugong bugaw na yun, saka mo lang makukuha ang kalayaang hinihingi mo. Napilitang tumango ang lalaking aswang habang nanginginig pa rin ang kanyang buong katawan. Sa gitna ng kanyang panghihina, sinabi niya sa amin na karamihan sa kanilang mga kasamaan ay hindi na nagtatago sa gubat. Marami sa kanila ang matagal nang naninirahan sa baryo at namumuhay ng normal tulad ng mga tao. Marami na rin daw kasing tumalikod sa pamumuno ng mga nakatataas na aswang. Lalo at karamihan naman daw sa kanila ay hindi talaga totoong mga aswang na tulad ni Waldo ay hinawaan lang. Nakiusap din siya sa amin na kung tama ang impormasyon na ibibigay niya, nakiusap siya na kung sakali ay ibalik namin siya sa pagiging tao. Oo, sige. Gagawin namin lahat yan. Kung mahuli lang namin ang babaeng yon, tutulungan namin kayong lahat. Kayong lahat na gustong bumalik sa dati niyong buhay at katauhan. Napangiti ang lalaki nang marinig ang sinabi kong yon. Nagsimula na siyang magsalita. Kinumpirma niya na ang hinahanap namin dugong bugaw ay talaga namang kakaiba at siya ang nasa likod ng mga pag-atake lalo na sa kabilang baryo. At siya din namang nanghahawa ng mga tao para gawing aswang at para maparami nila ang kanilang lahi. Ayon sa kanya ay totoong may pugad ang mga ito na matatagpuan sa kuweba ng mga patay. Ito ang lugar kung saan ang paligid ay nababalot ng sumpa at walang kahit na anong halaman ang nabubuhay. Ang dugong bughaw na sinasabi ay ang kanilang reyna. Matapos mailatag ng aswang ang lahat ng kailangan naming impormasyon, biglang namulot ng isang matulis at matalim na bato sa lupa si Malia. Sa isang mabilis na galaw, sinugatan niya ang sarili niyang braso. Nung una ay nagulat ako, pero agad niyang itinapat ang dumadaloy na dugo sa bibig ng lalaki. Sabi ni Malia, ito raw ang magsisilbing pangontra sa epekto ng langis na ipinainom namin. Napakatindi kasi ng talab ng langis ni Lolo Poldo sa mga kauri nila. Kung hindi siya mapapainom ng sariling dugo bilang panimbang, posibleng mamatay ito. Bakit naman
Dugo mo pa ang pinainom mo sa kanya. Pwede namang akin na lang ah. Hindi pwedeng masugatan ka. Anumang oras ay posible kang maharap sa matinding labanan. Kaya mas mainam na ako na lang. Kahit na Malia, kaya ko naman ng maliit na sugat kaysa masugatan ka. Nag-aalala ka na sa akin yan? Ikaw naman binigyan mo agad ng mali siya. Ayun na naman ang panunudyo niya sa akin, sabay lapit ng muka. Uminit ang tenga ko sa ginawa niya. Kaya naman, sinadya ko nang inilapit ang aking muka sa kanya. Saka ko siya ninakawan ng halik sa labi. Mabilis lang. Nabigla ako sa ginawa ko, pero patay mali siya akong naglakad habang kagat-kagat ang ibabang labi ko. Akala ko ay magagalit siya, pero nakabuntot na naman siya sa akin na parang bata na nangungulit ng paulit-ulit. Hindi ko akalaing may ganitong katangian si Malia. Siya na kasi ang nagpapakita ng motibo sa akin, pero hindi tulad ng sabi ko kay Waldo. Nagugustuhan ko ang ginagawa ni Malia. Mukhang kakainin ko ang mga sinabi ko sa kaibigan ko. Ulitin mo pa yung panunudyo mo sa akin at hindi na kita uurungan. Tara na nga, punta na natin ang kuweba ng mga patay. Alam mo ba yon? Parang alam ko. Pero hindi ako sigurado, Norman. Ano, subukan natin? Tayong dalawa lang? Kaya ba natin yon? Hindi sumagot si Malia. Bagkus, hinawakan niya ng maigpit ang kamay ko at hinila ko para maglakad sa isang direksyon na hindi pa namin napupuntahan. Pumasok kami sa pinakapusod ng gubat. Wala kaming dalang ilaw ng mga sandaling yon. Pero si Malia, dire-diretso lang. Tapos ay may napansin ako. Naglabas siya ng biskwit at nagsimulang kumain. Sandali lang, Malia. Sino ka ba talaga? Anong klaseng tanong naman yan, Norman? Alam kong alam mo kung anong tinatanong ko. Sagutin mo na lang ako. Sino ka ba talaga? Oo na, sige na. Aamin na ako. Alam ko namang hindi ka titigil hanggat hindi mo nakukuha ang sagot. Isa akong antingera na tubong Cavite. Doon ako galing bago ko umuwi dito. May lahi kaming antingero. At itong anting-anting ko, ang pamana ng lolo ko sa akin bago namatay. Pero wag na natin pag-usapan yan. Malapit na tayo. Saktong sinabi niya ito, ay may narinig kaming mga yabag ng paa na mabilis na papalapit sa kinaroroonan namin. Agad kaming nagtago sa likod ng isang malaking puno. Sumilip kami ng bahagya ni Malia at doon namin nakita ang isang aswang na galing sa gubat. Nagbago ito ng anyo at naging tao. Agad ko siyang sinunggaban at dinaganan. Pero maya-maya lang ay nagsilabasan na kagad ang mga kasama nito na mga aswang. Isang matandang babae ang lumabas mula sa kumpulan ng mga manaklub. Nanlaki ang mga mata ko nang makilala siya. Siya ang matandang babae na nakasabay namin sa bus. Napakadali mo naman palang mapitag. Apo ka nga ni Poldo. Isa kang mahinang kilalang. Tulad ng matandang hukluban na yon. Kilala mo ang lolo ko? Kilalang kilala. At maging ikaw, matagal na kitang kilala. Sa wakas ay natsempuan din kita. Nung makita kita sa bus, gustong-gusto na kitang tapusin noon. Dahil alam kong ikaw ang apo ni Poldo. Pero naisip ko, masyadong madali kung papatayin lang kita sa loob ng bus. Gusto kong makita kung gaano kakahina kumpara sa lolo mo. At heto ka ngayon, kusa pag lumapit sa kamatayan para lang sa isang walang kwentang kaibigan. Hayop ka! Ano bang kailangan mo sa amin? Bakit pati si Waldo'y dinamay mo?
dahil isa siyang hangal at mahina. Madali siyang matukso sa anyo ng isang magandang babae. Ikinumpas niya sa ere ang dalawa niyang braso at umikot na para bang nagsasagawa ng ritual. Sa pagharap niya ay unti-unting nagbago ang kanyang itsura. Ang kunot na muka at mapuputing buhok ay napalitan. Naging bata siyang tignan at nakakaakit ang ganda. Sobrang puti ng balat at sexy ang katawan. Siya yung babaeng aswang na bumibiktima kay Waldo. Matapos niyang ipakita ang anyo niyang yon, ay bumalik din siya sa totoong itsura niya na isang matandang hukluban. Ginamit ko ang kahinaan ng lalaking yon para kayo ang kusang pumunta dito. Akala niyo ba ay maiisahan niyo kami? Yung bihag niyo sa bates. Inutusan ko siyang dalhin kayo dito para kusa kayong pumasok sa sarili ninyong libingan. At ano namang mapapala mo kung sakaling mapatay mo ko? Ikaw ang magiging kabayaran sa ginawa sa akin ng lolo mo noon. Ang lolo mo ang siyang pumatay sa asawa ko. Ikaw ang magbabayad sa lahat ng naging kasalanan niya sa akin. At yung kaibigan mo, papunta na ngayon doon ang ibang mga tauhan ko para kunin siya. Dahil siya ang unang titikim ng inyong laman. Hindi mangyayari yan. Tama. Hindi mangyayari ang iniisip mo. Hanggat buhay kami. At ikaw, Antigera, akala mo ba ay hindi ko alam yan dala mo? Ang akibat na yan ay luma na. Hindi na yan uubra sa isang katulad ko na may dugong bughaw. Sa isang kumpas ng kamay, biglang nagsilabasan ang iba pang mga aswang. Sobrang dami nila at dahan-dahan silang pumalibot sa amin. Nakahanda na ang kanilang mga kamay at paa. Pero ang mas nakakatakot ay ang kanilang mga buhok na para bang may sariling buhay at gumagapang papalapit sa amin. Humahaba ang mga hibla nito na para bang baging na handang pumulupot sa aming mga leeg. Tikman nyo ang bagsik ng aking mga kampana! Sa isang malakas na tili ng matanda, sabay-sabay na sumugod ang mga aswang. Agad kong iwinasiwas ang latigo ko at pilit na itinataboy ang mga aswang na nagtatangkang lumapit. Sandali lang! Magsitigil kayo! Itinaas ni Malia ang kanyang anting-anting. Sa isang iglap, biglang tumigil ang mga aswang na pasugod. Nagsisisigaw sila at napapikit. Para silang nasisilaw sa isang matinding liwanag. Nagtaka ako dahil wala naman akong nakikitang nakakasilaw na liwanag. Tumigil kayo! Kahit traidor yung lalaki na naging biyag namin, meron siyang sinabi o kinumpirma sa akin bago namin siya iwan. Alam namin yung iba sa inyo ay gusto nang kumalas sa kasamaan. Pwedeng mangyari yun. May gamot, maniwala kayo sa akin. Makakabalik pa kayo sa pamilya nyo ng buhay. Tumigil ka! Isa kang hangal para sabihin yan! Huwag kayong paniwala sa kanya! Walang lunas! Mananatili kayong mga aswang habang buhay! Hindi totoo yan! Ang dugo ng maharlikang aswang na to, ang gamot para sa lahat ng mga taong hinawaan niya. Makinig kayo mabuti sa akin. Kung tutulungan niyo kami, makakabalik na kayo sa inyong tunay na katauhan. Hindi nagtagal. Isa sa mga aswang ang dahan-dahang humiwalay sa kawan. Sumunod ang dalawa pa hanggang sa halos kalahati sa kanila ay tumalikod na kay Delia at pumesto sa likuran namin ni Malia. Hey! Mga traidor kaya! Nanggagalaiti sa galit si Delia nang makitang nawawala na siya ng kontrol sa sarili niyang mga kampon. Muli siyang nag-ibang anyo
at mas naging kakilakilabot pa ang kanyang itsura. Nagsimula ang madugong engkwentro, aswang laban sa aswang. Siyempre, kami ni Malia ang naging pangunahing kasangga ng mga nag-aklas. Ang mga nilalang na dati niyang inalipin ang siya mismong pumuksa sa mga natitirang tapat kay Delia. Sa gitna ng kaguluhan, umungol ng napakalakas ang matandang aswang bago sumugod ng diretso sa akin. Pero bago pa man siya makalapit, ay mabilis na humarang si Malia. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko at sabay naming itinaas ang kanyang anting-anting. Doon ko nakita yung liwanag na lumalabas sa mismong agimat. Hindi lang ito basta nakakasilaw, kundi para itong mga latigo na humahagupit sa kalaban. Nagsisisigaw ang Reyna habang umaaso ang kanyang nasusunog na balat. Hindi siya totoong malakas na aswang. Nagiging malakas lang siya dahil sa dami ng kanyang mga tauhan. Paano mo nalaman? Dahil hindi pa ito pinakamalakas na kapangyarihan ng anting-anting na hawak ko. Pero bumabagsak na siya kagad. Katulad lang din ito ng paglatig ko sa kanya noon. Kaya siya mabilis na tumakas dahil alam niya na wala siyang laban. Humanda ka na. Kailangan na nating tapusin ang misyon na to. Mabilis akong inalalayan ni Malia. Idinikit niya ang anting-anting sa mismong hawakan ng latigo ko. Isang mainit at maliwanag na enerhiya ang dumaloy pababa sa hawak kong latigo. Umilaw ang mismong sandata ko dahil sa kapangyarihan ng agimat. Nakita kong nagdilim ang muka ni Delia sa kanyang nasaksihan. Nanlilisik ang mga mata niya na nakatingin sa amin. Nagulat kami nang makitang muli siyang nagbago ng anyo. Isang napakalaking halimaw. Tumalon siya at sumugod sa amin ni Malia. Itinutok niya sa amin ang matatalas niyang kuko. Pero nang akmang dadakmain niya ako, agad akong nakaiwas at iwinasiwas sa kamay niya ang latigo. Naputol ang mga daliri at tumilapon sa lupa. Yan na ba ang pinagmamalaki mo? Yun lang ba ang kaya mo? Napaigik siya at napaatras habang hawak ang dugoong kaliwang kamay. Pero hindi pa man lumilipas ang ilang segundo, nanlaki ang mga mata ko nang makitang muling tumubo ang kanyang mga daliri. Sa tingin mo ba ay magagapi niyo ako sa ganyang paraan? Mga hangal kayo! Hindi niya ako mapapatay! Anong klaseng halimaw ka, hayop ka? Hindi na sumagot si Delia. Sa isang malakas na pag-ungol, biglang humaba ng gusto ang kanyang buhok at naging parang mga buhay na baging na gumapang sa lupa. Bago pa kami makakilos ni Malia, pinalibutan na kami ng mga itim na hibla. Mabilis na pumulupot ang mga buhok sa aking mga kamay, sa aking paa at sa huli ay sa aking leeg. Ganon din ang nangyari kay Malia. Ramdam ko ang higpit ng pagkakasakal sa akin. Nanlalabo na ang paningin ko at halos mawalan na ako ng hininga habang pilit na nagpupumiglas. Pero bago pa kami tuluyang malagutan ng hininga, biglang lumuwag ang pagkakahawak sa amin hanggang sa yung mga buhok ay unti-unting lumayo sa amin. Nandahan-dahang luminaw ang paningin ko. Nakita ko ang isang pamilyar na figura sa likuran ni Delia, si Lolo Poldo. Hawak niya ang isang kumikinang nakatana na nakasaksak na ngayon sa likuran ng matandang aswang. Tumagos ang dulo ng talim nun sa kaliwang dibdib nito, eksakto sa kinalalagyan ng puso. Nanlaki ang mga mata ni Delia at pilit na lumingon sa kanyang likuran. Ikaw! Mabuti na lang at umabot ako sa tamang oras. At mabuti na lang ay dito pa rin kayo naglulungga. Kaya madali ko kayong natunton. Hayop ka, Delia. Hindi ka talaga tumigil sa kasamaan mo.
Huwag ka nang pumalag! Hintayin mo na lamang ang kamatayan mo! Walang hiya ka! Papatayin kita! Ipaghihiganti ko ang asawa ko! Huwag ka nang umasa, Delia. Alam ko ang kahinaan ninyo. At itong sandata na itinusok ko sa iyo, ito rin ang sandatang pumatay sa asawa mo noon. Huli na, Delia. Tapos na ang pag-aasik mo ng lagim dito sa baryo ng San Marcelino. Nang hugutin ni Leopoldo ang katana, bumulwak ang isang itim at malapot na dugo mula sa dibdib ni Delia at isang huling sigaw. Namatay ang matandang aswang. Norman, ang sisidla ng dugo, bilis! Kailangan natin makuha ang dugo niya bago siya tuluyang maging abo! Mabilis kong inilabas sa bag ko ang garapon bago pa tuluyang maglaho ang katawan ng reyna ng mga manaklob. Sinalo namin ni Malia ang dumanak na itim na dugo mula sa sugat niya sa puso. Nang masaid na ito ay hindi na kami nag-aksaya ng oras. Nilapitan namin ang mga aswang na tumulong sa amin, yung mga dayo na biniktima niya at hinawaan ng pagiging aswang. Isa-isa namin silang pinainom ng kaunting dugo. Nasaksihan namin ang unti-unting pagbabalik ng kanilang anyo. Ang mga mahahabang kuko at mga buhok ay umurong. Bumalik sila sa pagiging normal na tao. Sige na, umuwi na kayo sa mga pamilya nyo. Tapos na ang sumpang ibinigay sa inyo ng aswang na yon. Tuwan-tuwa ang mga tao. Ang ilan ay napaluhod sa lupa habang ang iba naman ay hindi napigilang mapaiyak habang pinagmamasdan ang kanilang mga kamay na wala ng matatalas na kuko. Ngunit bago sila tuluyang magsipag-uwian ay hinarap nila kaming tatlo at nagpasalamat ng buong puso. Nang matapos na ang lahat, napagpasyahan na rin naming umuwi. Bit-bit ang garapong may lamang natitirang dugo ng reyna. Tinahak namin ang daan pabalik sa bahay ni Leopoldo. Kahit pagod na pagod at puno ng galos ang aming katawan, hindi ko ito ininda. Ang tanging nasa isip ko lang ay si Waldo at ang ibabalik ko siya sa dati. Nang makabalik na kami at pumasok sa silid, nakita namin si Waldo na nakagapos pa rin at halos hindi ko na makilala dahil sa bago niyang anyo. Isang halimaw na katulad ng mga kampon ni Delia. Agad siyang pinainom ni Malia ng natitirang dugo. Ilang sandali lang ay nagbalik ang kanyang anyo sa pagiging tao. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. Ano nangyari? Bakit ang sakit ng katawan ko? Ayos. Magaling ka na, Waldo. Marunong ka na magreklamo eh. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng mga nangyari. Sinabi ko sa kanya kung paano namin nakuha ang kanyang gamot at ang labanang naganap sa pagitan namin ni Malia at ng reyna ng mga aswang. Ipinakita ko sa kanya ang bakas ng itim na dugo na siyang naging lunas para bumalik siya sa pagiging tao. Habang nakikinig, bakas naman sa muka ni Waldo ang kilabot at pagsisisi. Pasensya na kayo ha. Norman, Leopoldo, Malia. Patawarin niyo ako kung naging pabigat ako sa inyo ha. Kundi dahil sa pagiging sutil ko sa babae, di sana magyayari ito eh. Buntik na kayong napahamak dahil sa akin. Ano ka ba? Ayos na yun. Ang mahalaga, tao ka na ulit at nandito ka. Huwag mo nang isipin yun. Humarap naman siya kay Leopoldo na noon ay tahimik lang na nagpupunas ng kanyang katana sa isang sulok. Leopoldo, pasensya na po talaga. Utang ko po sa inyo ang buhay ko. Kung di po kayo dumating, baka tuluyan na po ako naging alimaw. At baka nakapanakit na po ako ng mga inosente. Waldo, ang pagsisisi ay laging nasa uli. Mapalad ka dahil may mga kaibigan kang
handang itaya ang buhay para sa'yo. Sana ay magsilbi itong aral sa'yo. Opo, Lolo. Malia, salamat din ha. Ngayon ko lang nalaman kung sino ka talaga at kung gaano kalaki ang sakripisyo mo. Pasensya ka na kung pati ikaw ay nadamay ha. Ayos lang yun. Bahagi yun ng pinili kong landas bilang tagapagmana ng anting-anting ng lolo ko. Pero sana sa susunod, huwag kang basta-basta magtitiwala sa mga estranghero. At sana, makinig ka na dito kay Norman. Maging tapat ka sa nobya mo. Pangako, hindi na mauulit. Simula ngayon makikinig na ako sa inyo. Magbabago na talaga ako, promise. Ilang araw ding nagpalakas si Waldo at tuluyan niya nang nabawi ang lakas niya at mapagaling ang sugat. Nagpaalam na siya sa akin. Ang sabi niya, mauuna na siyang umuwi sa Siquijor. Totoong nauna nga siya. Pero bago yun, nakita ko yung malaking pagbabago niya. Hindi na palaging babae ang bukang bibig niya. Hindi na rin siya tumititig sa mga magagandang babae na nakikita naming dumadaan sa kalsada. Samantala ako naman ay nanatili pa ng 1 taon sa baryo ni na Lolo Poldo. Hindi para magbakasyon, kundi para tanggapin ang hamon ni Lolo. Isang hapon, habang nakaupo kami sa balkon, iniabot niya sa akin ang isang anting-anting. Apo, nakita ko ang katapangan mo. Hindi ka nag-atubiling sumuong sa panganib. Mailigtas lang ang kaibigan mo. Dahil sa pagmamahal at tapang na yan, alam kong handa ka na. Karapat dapat ka nang ipagkaloob sa'yo ang kayamanan kong ito. Talaga po, Lo? Oo naman. Sa totoo lang, ay matagal ko na sana itong ibibigay sa'yo. Kasi alam ko naman na matapang ka. Hindi ka nga takot na manugis ng mga aswang sa Siquijor. Kahit wala ka namang medalyon o agimat. Kaya bilib na bilib talaga ako sa'yo. Kaya heto, Apo. Tanggapin mo ito. Ngayong pagmamay-ari mo na ito, tatawagin ka ng isang ganap na antingerong manunugis ng mga aswang. Simula ng araw na yon, ay itinuro na sa akin ni Lolo ang lahat-lahat ng alam niya kung paano gamitin ang anting-anting at kung paano ito pakainin ng orasyon at marami pang iba. Siya nga pala, si Malia, ay naging kasintahan ko mula nang matapos ang pagliligtas namin noon kay Waldo. Siya ang naging katuwang ko at naging gabay para lalo ko mapalakas at magamay ang paggamit ng kapangyarihan. Sila ni Lolo Poldo ang nagtulong para hubugin ako. Dahil sa kanila, natuto kong maging matatag at naging isang malakas na tagapagtanggol ng liwanag laban sa anumang puwersa ng kadiliman. Sa huli, naging asawa ko po si Malia at binuo namin ang sarili naming pamilya. Sa ngayon, narito na po kami sa Siquijor. Kasama ko si Malia at ang anak niyang si Pipoy na itinuring ko na ring sariling dugo at laman ko. Dito namin ipinagpatuloy ang aming misyon. Magkatuwang kami ng asawa ko sa pagtatanggol ng liwanag at kapayapaan sa baryo namin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At sana ay may napulot po kayo na magandang aral. So ano mga kaadik, mga idol? Isa na naman pong kwento ang natapos sa araw na to. May kakilala po ba kayo na katulad po ni Waldo na sobra ang pagkababaero? Nako. Alam ko, marami po kayong kilala. Comment nyo lang po at pipili po ako ng magandang comment para i-shoutout ko po sa susunod nating video. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa po nagsasubscribe, subscribe na po kayo at paki-like at i-share nyo na rin po ang aking video. Malaking tulong po ito sa akin. Ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na po ako sa inyong lahat. Sige po, dito na po tayo sa shoutout. Sabi po ni Luzminda Santañez, super galing idol.
Pwede ba kitang maging jowa sa hangin? Wow, ang gwapo mo kasi. Shout out po pala sa kuya ko na birthday niya. Hello po sir, shout out po, happy birthday po sa inyo. Salamat po sa pakikinig at suporta. Ma'am Luzminda. Sabi naman po ni Leonisa Cobo, hello sir. And the Boys Addict, thanks po again sa new upload nyo, super ganda. Maraming salamat po. Sabi naman po ni Sally Soriano, ang galing nyo po talaga idol. Hindi nakakasawang panoorin habang paiba-iba ang boses. Nakakamangha talaga sa galing na mag-narrate. Thank you po Lord sa magandang kwento. And God bless you po. Maraming salamat po Ma'am Sally. Sabi naman po ni Myla Pateño, ang ating suki. Isa na namang kwentong may aral. Natutunan. Sana po dumami pa ng dumami ang mga mag-subscribe sa channel nyo para makapulot ng aral sa kwento nyo po Sir Blair. At isa pangungulit. Shout out po Sir Blair. Birthday kasi sa Sabado. Ang kulit ko Sir Blair. Salamat po. Always Inday. Happy birthday po Ma'am Inday. Salamat po sa inyong suporta palagi sa akin. Ayan. Advance happy birthday po. Sabi naman po ni Josie Sanchez, always listening from Riyadh. Ito na ang pinaka-music ko. Di kumpleto ang araw ko na hindi makikinig sa mga kwento nyo. Ma'am Josie, maraming salamat po sa inyong pakikinig mula dyan sa Riyadh. Hello po sa ating mga OFW dyan na patuloy po na nagtatrabaho at nagsisipag para sa kanilang mga mahal sa buhay. Mabuhay po kayong lahat. Salamat din po kay kay Sir James Sabuero. Sabi niya po, ipalaganap sa buong mundo ang kaaswangan. Halina kayo mga guys, mga friends. Mang-aswang na tayo, maghanap na tayo ng pwede nating gawin. Shout out po sa mga kapitbahay ko dito na nayanggaw na sa akin. Ha. Konti na lang ang kulang. Magkakaroon na kami ng pakpak at sakapangil sa sa pakikinig ng mga aswang horror story. James Sabuero dito sa Mansawan, Nueva Vista, Don Victoriano, Chongbian, Misamis Occidental, Mindanao. Maraming salamat po sa inyo mga idol. At muli, ako po ang inyong lingkod, The Voice Addict, na nag-iiwan sa inyo ng isang kasabihan na mag-ingat kayo sa inyong dinidiskartihan o nagugusto ang babae dahil baka imbis na kayo ang mang-aswang ay kayo ang aswangin. Maraming salamat po mga idol. Hanggang sa muli.